Jed, meron bang bilang ang NDRRMC kung ilan na ang nailikas? Magandang hapon sa inyo, John June. Sa tala na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot na sa 700 na mga individual yung nailikas na dahil nga dito sa combined effect ng habagat at bagyong Krisi. Nagbabala ang Office of Civil Defense sa mga residenteng nakatira sa labas ng forecast track ng bagyong Krisi na huwag magpapakampante dahil sa lawak ng posibleng hazard na dala nito. Bilang paghahanda, nagsagawa na ng preemptive evacuation ang OCD sa ilang rehiyon sa bansa na posibleng lubhang maapektuhan ng bagyo. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, bago pa man pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, ay nagkaroon na sila ng pre-disaster risk assessment and scenario building. Ito ay para matukoy ang mga lugar na maaapektuhan at kung ano ang pangangailangan ng maaapektuhang residente. Dito sa monitoring natin sa regions 1, 2, and 3, nagsagawa na po ng mga preemptive evacuations kahapon pa doon sa mga areas na direkta pong tatamaan through the memorandum of our DILG po, no? Papunta sa ating mga local DRRM councils and offices. Nauna na rin aniyang inilikas ang mga residenteng nakatira malapit sa mga ilog o lugar na madaling bahain. Dun sa scenario building, ito pong mga kababayan natin who might be affected kung sakali nga po na may umapaw na rivers, hindi lang dito sa Cagayan, no? And in other areas also. So ito po yung mga kumbaga paunang inabisuhan na mag-preemptive evacuation. Kahapon itinaas na sa red alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center. Ibig sabihin po, lahat ng ating mga response capacities, lahat ng ating mga response personnel at saka yung mga preposition po na food and non-food items, nakahanda po itong ma-deploy. Patuloy ring nagbabantay ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at Regional DRRM sa Northern Luzon. Ngunit binigyang diin ni Castillo na hindi dapat magpakampante ang mga naninirahan sa ibang bahagi ng bansa dahil sa lawak ng posibleng hazard na dala ng sama ng panahon. Aniya buong Pilipinas ang minomonitor nila dahil ramdam hanggang sa Mindanao ang mga pag-ulang dulot ng bagyo na nagpapalakas sa hanging habagat na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide. Tiniyak naman ng Malacanang na nakabantay ang Pangulo. Katunayan ay ipinaghahanda na nito ang lahat ng kinakailangan sa ganitong sitwasyon na may sama ng panahon. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos Jr. na magtayo ng maraming disaster response centers upang masiguro ang kaligtasan ng mga kababayang maapektuhan ng sama ng panahon. June, sa paunang tala ng NDRRMC, aabot na sa 24,000 individuals o katumbas ng higit sa 7,500 families yung naitala nilang affected nga nitong habagat at bagyong Krisi. Ang mga bilang na ito ay mula sa Region 6, 7 at 12. At ayon kay OCD spokesperson Castillo na yung bilang na ito ay maaari pang madagdagan sa mga susunod na araw. Ngunit tiniyak niya na sa gawa ng mga regional and local DRRM with national response clusters para matiyak nga yung paghahanda na tugunan yung mga maapektuhang mga lugar, particular na doon sa extreme northern Luzon. Ayan muna ang update mula dito sa NDRRMC. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Jed Neresina.